in Eden. Kaya ang paglabag, ang sabi po ay hindi ito naaayon sa likas na kung saan ibinigay ng Diyos sa tao sa Eden. Hindi talaga po, yun ang likas na ilinagay ng Diyos. Ang ano po ay obedience talaga po ang ilinagay. Bagamat po binigyan tayo ng laya ng pagpili dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi po, as our first parents lost Eden through the indulgence of appetite, our only hope of regaining Eden is through the firm denial of appetite and passion. Kaya kung paano daw po ang unang magulang po natin ay nawala sa kanilang Eden po dahil sa panlasa, pagpagusto ng panlasa. Ang pag-asa lang daw po natin ay ano daw po, mga kapatid, para maibalik tayo sa Eden po, firm denial of appetite and passion. Kaya makakapasok po ba ngayon sa Eden na sinasabi po na babalikan kung hindi malalabanan ng panlasa? Our only hope, mga kapatid. Kaya abstemious in diet and controllable passions. Take note po. Kaya mapagpigil lamang po sa pagkain at pagkontrol sa damdamin. Pagkain at damdamin po, mga kapatid. Sapagkat po ang bituka po natin, apektado ang ating isipan. Pati damdamin. Kaya what you put here ay magre-reflect, magre-react po ang utak po natin at damdamin. Yan mga kapatid. Kaya sabi po rito po, abstinence in diet and controllable passion of all the passions will preserve the intellect and give mental and moral vigor. Take note po, magpe-preserve daw po ng ating katalinuhan at magbigay ng, sabi po, kalakasan ng ating mental at moral na kalakasan. Enabling men to bring all their propensities under the control of the higher powers and to discern between right and wrong, the sacred and the common. So makikita po natin po, maliwanag po ng pagkain pala, pagpipigil sa pagkain, madidiscern niyo po what is right, what is wrong, what is sacred, what is common. Yan mga kapatid. Kaya pagkain talaga po. Kaya kung bakit abstemiousness, temperance in all things ay kailangan po natin, hindi lamang sa pagkain. Kaya yung talata kanina po, kapag ipinanganak si Kristo, ang kanyang pagkain ay butter and honey. Ang butter po dito ay plant na butter po, plant-based. Hindi yung butter po natin ngayon. It's from olive. Kasi doon siya po nag-try po sa bundok ng kaulibahan. Ulibuhan. Mount of Olives. So, maraming olibo po roon. Hindi process. Yan po. At kung ano po ay, yan po, olives ang kinakain niya. Kasi sabi po sa Councils on Diet po, get the oil in the olive fruit. So yun mga kapatid. Kaya po ang pagkain niya po ay oliba. Ewan kong olibo. Butter kasi ngayon ang mangkoy na madalas nabibili natin, baboy na kasi ang galing hindi na siya plant. Opo. Kaya yun po ang ano po dahilan po. Kaya yung butter po dito ay plant-based po ito. Particular na from olives po. And honey. Yan po. Kaya magkahawig sila ng pagkain ni John the Baptist. Locust and honey. Si John the Baptist ang naghanda ng unang pagdating ni Kristo po na maging tao. Yan po, siya po yung naghanda sa unang pagdating. Kaya tayo na maghanda ng ikalawang pagbabalik po niya, ganun din po. Kaya ang pagkain po natin ay nararapat din po. Na dapat na. Ito po. Kaya sabi po rito po, all who have a true sense of the sacrifice made by Christ, sacrifice po Anong sakripisyo ginawa ni Kristo po? Hindi lamang sa cross po Sabi niya po, in leaving His home in heaven. Iniwanan niyang tahanan niya sa langit. Mga kapatid. Kung marami ang buhay. Oh, grabe, karangyaan. Kasaganaan. Nandun po, kasama pa yung ama ng physical. Yan po, mga kapatid. Eh, nung dito na sa lupa, magkalayo na physical. By their spirit na lamang po. So makita natin po, in leaving His home in heaven, to come to this world, that He might, by His own life, show man how to resist temptation. Take note po, para magbigay siya ng halimbawa po. Paano labanan ang tukso. Yan po. So paano ba tayo lumalaban ng tukso? Kuya Andel. Yan po. Linalapitan po ba natin ang tukso at tikman?
Ay. Paano malalayuan kung linalapitan? Yan po. Dapat lumayo ka talaga. Subukan daw kay Boy para maano Matitest. malaman. Ay, nahulog na nga si Eva kasi sinubukan na niya. Yun ang pinakamasama. Yan Yun po. na nga yung kaibigan na Kaya halimbawa na si Eva, nahulog na siya. nalapit. Opo. Sabi wag lumayo. Yan po mga kapatid. Kaya sabi po rito, nagbigay siya ng halimbawa how to resist. Kaya tandaan po natin po, tanggapin mong banal na espiritu, yan po, mag-fasting ka, yan po, saka ka makakatayo sa pagsubok. Yan po yun. Kaya sabi po rito po, will cheerfully deny self and choose to be partakers with Christ of His suffering. Masaya ka po na magtanggi sa sarili mo. Hindi kayo nagrereklamo. Yan po. Hindi ka nagbabagulbul ba yun? Yan po. At sabi niya, yes po. At piliin mong makibahagi ka. Ano po? Nakasama ni Kristo sa kanyang paghihirap. Mga kapatid, kung may paghihirap, ang kasunod po nito ay sarap, ginhawa. Tandaan po natin po. Without suffering po, hindi mo mararamdaman ang kasarapan o kaginhawa. Mga kapatid. Kaya kung bakit si Kristo, pumunta siya rito para magbigay ng halimbawa sa atin po. Next po, sabi niya po, ito yung pagkatakot sa Panginoon po. Kaya kailangan po yung pagkatakot sa Panginoon, hindi pagkatakot sa tao po ha. Si Daniel po hindi natakot sa tao. Yes. Natakot siya sa Diyos. Kahit may batas na papatayin kung hindi sila susunod sa batas. Pero si Daniel, mas minarapat niyang matakot sa Diyos. Amen. Kaya the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Those who overcome as Christ overcame, ito na po, paano na nagumpay si Kristo? Para tayo makapanagumpay din, will need to constantly guard themselves against the temptations of Satan. Kaya po, mga kabataan, Kuya Abeng, yan po, Kuya Andel, at ang mga kabataan pa po rito, sabi po rito po ay kailangan po nating pong gwardyahan, bantayan, ano po, ang ating mga sarili po laban sa tukso ni Satanas po. At ang sabi po, the appetite and passions should be restricted and under the control of enlightened conscience, that the intellect may be unimpaired, the perceptive powers clear, so that the workings of Satan and his snares may not be interpreted to be providence of God. So yung huling bahagi po, kaya hali kayo at kayo po ibabasa mamaya po, kayong pababasahin ko po nito para maano po natin po ito. Kaya sabi niya po rito po, ang panlasa at damdamin po ay sabi po dapat ay restrict, mabawalan. Sabi, yung word na kasi ayaw kasi natin yung word na bawal. Kabuti yan. Restricted. Yan po, and under the control, yan po, of an enlightened conscience. Dapat po ito po yun. Kaya ang konsensya po dapat ay paganahin po natin po ito. Yan po. Upang ang ating kaalaman, sabi niya po dito ay hindi maparalisa. Yan po. At sabi pa po, at ang kapangyarihang pangunawa ay maging malinaw. Kaya kung bakit si Daniel po, malinaw yung isipan niya. Yes. Yan po. Malinaw po ang isipan niya. Dahil hindi siya sumang-ayon sa pinapakain at pinapainom ng hari po. Kaya sabi po, upang sabi niya po ang gawain ni Satanas na pandaya, ano po, pangsilo, pangbitag, ay hindi po nating sasabihin ay ito ay galing sa Diyos. Yan po yan po. Kaya huwag natin pong isipin po yun, mga kapatid. Kaya, eto po, basahin nga po. Sino po ang gustong bumasa po rito po? Mga kabataan po. Kuya, may kabataan na, eh. kahit hindi na po kabataan. Sige po. To encourage the youth, Opo. many desires the final reward and victory which are to be given to overcomers, but are not willing to endure toil, privation, and denial of self, as did the Redeemer. It is only through obedience and continual effort that we shall overcome as Christ overcame. Ayan po. Salamat po, brother. So marami daw pong nagnanais po. Yung gantimpala. Ano po? At tagumpay na ibibigay sa mga mananagumpay. Gustong sumurkat. Pero ano naman po? Ayaw naman magsumikap, magtiis. Yan po. Ng kasalatan, pagtanggi sa sarili, katulad ng Panginoon. Uncle Boy, may pinabasa sa atin
Kasi yung kaso ni Brad, inano siya ni Ellen White na brother, ano yun, brother R, basta ganon. Yung kaso niya po ay yung secret vices. Na kinalaman din siya sa yung parang masturbation ba or Self-abuse. tsaka sa pagkain din, Mm. hindi siya maka-overcome. Ang ginagawa niya, talagang hindi siya kakain ng literal. Mm. Tapos mag-aayuno siya, pupunta siya sa mga puno. Mm. Mag-iyak-iyak siya Panginoon, hindi siya kakain. Mm. Hindi siya iyak siya sa Panginoon. Mm. Hanggang sa pinakitaan siya ng si Ellen White ng vision sa tunay sa tao na yon. Sabi ng Panginoon, kaawa-awa ang taong ito pag hindi siya magbago ay hindi siya maliligtas, mapunta siya sa impyerno. Kaya sinabihan talaga siya ni Ellen White. Kasi hindi tunay na pagsisisi ang kanyang ginagawa. Kasi parang nagsisisi ka lang pero wala kang effort. Ginagawa. Mm. Nagpa-fasting na siya, umiiyak siya, pumupunta siya sa mga liplip na lugar para yung parang iano niya yung sarili niya na ano, pero hindi naman niya ginagawa. Parang yung ang gusto ng Panginoon ba, kung nagsisisi ka, sabayan mo ng pagbabago. Mm. Ang ginagawa kasi niya, naglalament lang siya pero hindi siya gumagawa ba yung obedience. So yun po yun. So tandaan po natin po kapag tayo nanalangin, dapat ay may kabahaging gawa. So yun po. Kaya ito po yung sinasabi po rito, yes. Meron din ako itagdag. Importante to. Nalala ko tuloy si Pastor Perez. Ito ay hindi ko alam sa mga babae, pero gusto kong i-open na lang din. Kasi na-open ni Joy yung word nga mas Self-abuse. masturbation. Ginagamit ko po yung self-abuse para hindi masyadong ano po. Oo. Pero po, self-abuse ang isa kay Mrs. Kung baka yung iba hindi nila masyadong maintindihan. Sabihin na lang natin pagsasarili. Mm. Yun na lang yun. Sa Tagalog. No po. Sabi ni Pastor Perez, yung laging na sumikat ngayon sa Facebook, Joy, mostly problema daw na hindi na aware yung mga Christian ngayon. Yung nanaginip ka. Lalaki mostly, ako na ano ko yan eh. Pero simula nung napakinggan ko yon, dinadalangin ko na rin sa Panginoon na wala sanang mga ganon. Opo. Kasi sa lalaki pala, once na nanaginip ka nga mayroong kang Opo. kahit sino, hindi mo lang kilala yung muka pero ang iba din kilala mo, yan daw ay nasa, yung espiritu ng diablo nasa iyo daw. Lalo-lalo na sa gabi na yan. Na kumbaga na nanaginip ka na sino-sino tapos meron kang kaano. Oo. Kasi kadalasan hindi daw yan tinuturo sa church. Opo. O hindi daw yan ino-open pero yan daw ay nasa espiritu ka ng diablo. Kasi siyempre, at ang isa sa mga dahilan din daw yon yung kumain kang busog na busog. Opo. Yun yung pinagbatayan daw doon, kaya nga mas maganda daw talagang na pag natutulog tayo kung pwede Wala yung stomach natin ay empty. Oo. Kasi isa pala yan sa dahilan bakit na naginip tayo ng mga iba-iba talaga ng mga panaginip. Na minsan napapatayin tayo, may mga ganun. Kasi si Satanas pala nandyan. Opo. Oo. Yung kailangan natin maano yung drunkenness. Ang isa din kasi sa cause niyan sa mga ganyan na kaso, sa pagkain din ng dalawan. Lalo na sa maaanghang na Maanghang. pagkain. Stimulating. Yan po. Spices and condiments. Yan po. Kaya naghahanap ka ng mas ano po. Kaya ang yung damdamin ay binigising po, pinupukaw. Yung makalaman na likas po. Kaya sabi po rito po, tuloy po natin po. It is only through obedience and continual effort that we shall overcome as Christ overcame. Kaya mga kabataan, katandaan, magulang, mga anak. Ito po. It is only, nandito ulit po yung word na only, through obedience and continual effort that we shall overcome as Christ overcame. Ito po ito po. May karugtong pa siya po, kaya yung isa na lang pong reference po. Opo. Sige po. Opo. Kaya sabi po rito po, it is only through obedience and continual effort. Ito lamang po, na katulad ni Kristo po, na tayo po ay makakapanagumpay. Only. Kaya our only hope of heaven, yan po. Our only way of overcoming, ito po, as Christ overcome.
So the controlling power of appetite will prove the ruin of thousands when if they had conquered on this point, yan po, they would have had moral power to gain victory over every other temptations of Satan. So take note po, yung nabanggit ko kanina po, na yung temptation ni Christ po, na tatlong major temptations po, nagpasimula sa pagkain. Sinasabi po rito, pag napanagumpayan mo daw po yung pagkain, yung kasunod pa ay mapapanagumpayan. So therefore po, it is a must. Yan po, it is a must ng bawat isa sa atin po, hindi pinipilit. Ipinapaunawa lamang po. Amen. Yan po. Nais ko pong ipaunawa, hindi ko kayo pinipilit po. Dahil kailangan po may maunawaan ng katotohanan Amen. bago ka maka-action po. Yan mga kapatid. And without the Spirit of God, the Spirit of Christ, hindi rin makakagawa po. Kung sa sarili po natin po. Kaya sabi po dito po, the controlling power of appetite po. Yan po. Will prove the ruin of thousands. When they conquered on this point, they would have had moral power to gain victory over every other temptations of Satan. Kaya yung appetite, yung presumption, at worldliness po, ma-overcome kapag ang appetite ay ma-overcome. Kaya titingnan po natin po yung stages ng diet po. Hindi lang meat po ang kailangang iwanan po. Hanggang sa darating po tayo sa translation diet. Yan ang ibinigay na liwanag ng Diyos po. Back to the original diet po. Wala pa tayo po dun sa original po, mga kapatid, kasi mayroon pa tayong mga ginagawa. Pinaprocess at pinahalo. Yan mga kapatid. Kaya sabi po rito po, bakit po napakahalaga po ito po? Sapagkat ang sabi niya, those who are slaves to appetite, take note po, those who are slaves to appetite will fail. The word will, pag sinabing will, talaga, tiyak, will fail in perfecting Christian character. Hindi niya sinabing shall or might, but will. Yan po, sigurado, babagsak sa perfection of character. Take note po mga kapatid, dahil ako'y biktima rin kung hindi ako nakipag-overcome. Kung hindi sa tulong ng Panginoon po. Kaya, lalo tigit yung susunod, yung hakbang na naman po. Pagkatapos na iwanan mo ang laman, anong susunod? Yan mga kapatid. Kaya sabi po, will fail in perfecting Christian character, the continual transgression of man for 6,000 years has brought sickness, pain, and death as its fruit. Kaya mga kapatid, tandaan po natin po, sa patuloy na paglabag po natin po dito po, for about 6,000 years. Ano naging bunga daw po? Sickness, pain, death. Na siyang bunga po. Meron po bang nararamdaman ng marami po? Yan po. Yan po. Anong dahilan daw po? Eto. Tandaan po natin. Bloating. Hangin at kabag. At ang sabi pa po sa atin Brother po, JC, kabag. and as we near the close of time, Wala na kinain tao. Uminom na kayo ng makabuhay. and as we near the close of time, malapit na po ito. Walang kinakain. Kaya makita natin po sa last 2 minutes, yan po, dun mo na malalaman kung sino mananagumpay. Yan po. As we near the close of time, Satan's temptation to indulge appetite will be more powerful and more difficult to overcome. Bakit po? Ay lalong pinapasarap ang magic sarap. Magic syrup. Tandaan po natin po. Pinapagandang mga kainan, pinapasarap ang mga pagkain. Kaya kung bakit po, huwag kayong pumunta roon. Kaya kayo natutokso kasi pumupunta. Sinasadya. Yan po, sinasadya. Sinasadya. Nahulog ba naman si Eva kung hindi pumunta? Ay, laki talaga. Kaya nga. Kaya yan mga kapatid. Kaya mas Boy, maliban kung emergency may ligtas ka doon, puntaan mo bayuan. Yan po. Wala mang Matigas din ang ulo, no? buti yung tayong mga anghel na humila katulad kay Lot, ano? Yung mga kapatid. Hindi na po. Ay, talaga po. Kain ka ng Wala na po eh. Paano papasok ang anghel doon ay hindi niya gustong pumasok doon? Ay, ang naroon po yung mga nagtutuwa ang mga anghel po doon. Mga evil angels. Kaya ito po, the first great evil, unang dakilang kasamaan, was intemperance in eating
The first great evil. The first apostasy din ni Yan King po. Solomon ay Third meal. Third meal. Yan po. But third meal? Yes. Bakit? Third meal po. Kasalanan ang third ay ang 2 meals lang po sila 2 po meals nun. lang kasi ang required sa Sa Israel. Bakit? Kasalanan Ah, ganon? pagkain ng tatlo. Morning and afternoon lang po sila. Oh, Yes. ngayon ko lang yan. At ibabalik ng Diyos yan. Ngayon ko lang Kaya yan pagkakain narinig. kayo ng hapunan ay wala kayong masusumpungan. Buhay, kunwari, sundalo. Ngayon ko lang yan narinig ah. Tutuloy tayo po dito. Ngayon lang ang inuruan ko. Opo. Yun Kaya ang naman. sabi ni Sister White po, pag nag-third kayo po, very light. Light. Kaya sabi niya po ay, yung soy at saka bread, yun ang pinakaano po, at fruit, or fruit lang. Huwag kayong mag-serve ng gulay sa gabi. Pwede. Yan po. Light po, very light. Bread naman pero isang kilong dami. Very light, ayun mo na, very light. Huwag kayong magpakabusog. Bloating pa rin. Yan po. Depende na. Kaya nasa conviction nga sa pag-tanggap ba, Ray Boy. Kaya, opo. Hindi daan sa biro kasi pag naintindihan mo, ikaw seryosohin ka sa Diyos, hirap ng Kaya nung kailangan daw po, the need for reform. Ito na po, kailangan natin ng pagbabago po. Yan po. Kaya kung walang pagbabago, walang pag-asa. Diretsuhan mo po ha, diretsuhan. Pag walang pagbabago, walang pag-asa. Sinabi na naman eh. Yes po. Walang Where wrong habits of diet have been indulged, take note po, there should be no delay in it. Amen. No delay po. Huwag nating hintayin po ng ilang taon pa bago tayo magbago. Yan mga kapatid sa pagkain po natin po. Kung narinig po natin po, huwag nating sabi ng Banal na Espiritu, huwag niyong papagmamatigasin ang inyong mga puso. Yan po. Kaya there should be no delay in reform po. Konti ng panahon po. Sabi ng Romans 12 po, kaya I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Hindi na tayo naghahandog ng hayop po. Ang inahandog na natin ay ang ating katawan. Anong klaseng handog po? Nakatawan po. Sabi po rito po. Yan po. Living sacrifice, holy, acceptable unto God. Ito yung karampatan nating pagsamba sa Diyos po. At saan po magpapasimula po ang pagbabago po nito? Sabi niya po ay, huwag kang makiayon sa sanglibutan. yung Kaya pag ang sanglibutan ang siyang humihila sa atin, bakit ka nandyan? Umalis ka dyan. Yan po. Pumunta ka sa kabundukan. Huwag nating gayahin si Lot. Yan mga kapatid. Gayahin natin si Abraham. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Kaya saan po magsisimulang pagbabago po? Isipan. Yan mga kapatid. That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hindi dila ang pansubukan po. Yan po. Ang isipan. Yan po mga kapatid. Kaya sabi niya po, a disordered stomach produces a disordered, uncertain state of mind. So makita po natin po, kahit suka nga lang, tinanggihan pa ni Kristo po sa cross po. Kahit suka pa lamang po, tinanggihan na niya. kasi didilim ang ano. Dahil alam po niya po na ito, lalabo ang kanyang pangunawa. Ang tukwa Yan pa po. lang, pag bibili ka sa market, suka na. May suka yun. Yan mga kapatid, kasi suka po yung ipinainom kay Kristo po. Pero tinanggihan po niya po. Angker. Nung naamoy niya, nalasahan niya. Problema po ngayon sa atin kasi lumaki naman halos ang mga reform. Akala nila nakaligtas na sila, reform na sila, Yes. simula pagkabata. Pero actually po, meron pa rin dahilan na hindi makagawa ang banal na espiritu sa atin sa pagkain. Paano? Kahit kunti-kunti lang yan, naging dahilan yan na hindi tayo mabago ng espiritu. Bakit? Kasi doon sa tuyo, sa kukuman, sa tokwa na may vinegar, doon po sa paunti-unti, yung mushroom powder, unti-unti lang yan, mga maliliit na bagay, akala natin karne lang ang walain, pero hindi po pala. Kahit yung maliliit na bagay ay pwede makasira sa ating spiritual na aspeto. Okay po. So, ang oras po natin hanggang alas 11 lang, brother, no po? Akin pong ikakat mamaya po, saglit lamang po. Titinan po natin po. Kasi ito po yung 75 slides. Ganun po. Nasa ano pa lamang po, 17 slides. Yan po. Mabilis na kasi yung pan. Kaya sabi po rito po,
Maganda sana kung matapos po ito. Yan po. Tuloy-tuloy. Pwede Tuloy naman lang. 11:30 kakat lang natin may aawit. Tapos pang Diretso yung na. 30 minutes yun yung pang-appeal mo Pangat lang. na lang po. Sige po. So, tuloy po natin po. Dito po mga kapatid, yung connection po ng tiyan sa isipan po. Kaya tandaan po natin po ang ginagawa ng tiyan, naapektuhan po ang brain po natin po. Kaya sabi po dito po, many unjust, oppressive, even cruel measures have been enacted as the result of disease conditions due to wrong habits of eating. So makita po natin po ang nagagawa po ng wrong habits po. Sabi niya po ay marami pong mga hindi matuwid, mapanikil, mapanupil, even cruel, malupit na mga pamamaraan na ano po na ginagawa na bunga ng kalalagayang mga sakit. Ano po, katulad na naggaling po sa maling pagkain. So makita po natin po, action ay nanggagaling sa pagkain din po pala. Malaki ang nagagawa po niya. Yung mga mali. Kaya kung bakit po ang mga pinuno ay strictly na sila po ay winawarningan po na kumain ng mga dapat po na sa panahon, huwag silang uminom ng mga matatapang na inumin. Yan po. Sapagkat mawawala yung kanilang judgment. Yan po. Yung kanilang justice and judgment mawawala. Dahil po sa mga maling pagkain at maling inumin. Kaya sabi po, eto na po siya. Eto yung former Babylonian diet po. Ibabalik tayo sa original. Yan po. Eto po, ang pagkain po sa Babylon po ay pagkain karne at inuming alak. Yan po. Ito yung pagkain ng hari po. Pero sabi po ni Daniel, hindi niya kakainin, hindi niya iinumin yan. Yan po. Take note po. Ito yung physical application po. And what is the other application po ng karne po? Sabi, what is the equivalent of the king's meat in literal application po? All rich, stimulating, exciting foods. Rich, stimulating, exciting foods. Yan po. Ano po yung mga rich, stimulating, exciting na pagkain po? Sister Joy? Ano po yung mga rich na pagkain? Yan po, pagkain ng hari. Inumin ng hari. Aside po sa karne kasi, di ba mga karne ngayon ay lalo yung adobo, beef steak. Aside po kasi dyan, pag sinabi natin yung stimulating, exciting, yung may mga spices na grabe yung mga maanghang, grabe yung mga nerd cubes, mga ano na talagang pinapakain nila yung lasa niya para yung tao ay pero Gana. number one talaga dyan yung maanghang. Grabe yan magpaano yung Kaya yung word po na stimulating po, ini-stimulate po ang tao po. Eh boy, yung rich, ano ba yung sasabi? Yan po. Yung rich food daw po. Sobrang daming mga... mga ano, Sobrang ano po, punong-puno ng ano may po. mga nerd Baka cubes, extra na. may mga kuman pa, basta may mga nalang bitsin na Nakakita na po ako ng example po yan. Yung sa Kandon po. Kasi konektado sa side ni Jessica po. Pag nagluto po sila po, yung talaga po mayroon ng sarsa, tumas-sar niya. Tumas. Tapos may nor cubes. Lahat po ng pampalasa. Sa isang ulam lamang po. Punong-puno yun. Yan po. Napakarami. Kaya pag tinikman mo siguro ay napakasarap. Kaya ang sakit po nila po matinding arthritis. Matindi, hindi naman yung ordinary. Yan po. Hirap na lumakad. Yan po. So makita po natin yung rich stimulating. Ito po yung katumbas ng karne po. Ngayon po yung pangalawa po, ano naman yung katumbas ng alak? Karne at alak po. Magandang mag-combine kasi sa mga tao po. Masarap daw po yun. Yan po. Kaya ano pong katumbas po ng alak po? All products of fermentation and wrong concept of healthy food. Kasi pag wrong concept po, kung ano na lang kinakain, yun ang nagkukos ito ng fermentation. Acidity. So lahat po ng nagkukos ng fermentation sa tiyan, ito po yung kasama po sa wine, alak. Kaya kahit yung bata po, pasusuhin nyo po, pagatasin nyo po ng may asukal. Yan po, yun ay katumbas ng alak. ang Yan o. lahat naman po talaga ng pagkain fermented ay masarap. Yung suka ay pina-ferment, kaya masarap. Yung anong fermented pa na pagkain? Yung alak, pina-ferment din yan para maging masarap. Ano pa ba? Maraming pa. Yung sikat ngayon, kimchi. Oh,
yung kimchi, fermented din yan. Unless na lang kung tayo gagawa na hindi fermented. Ayan po. Kaya sa karanasan po ni Daniel po, kasi Babylonian diet po, si Daniel ang ating halimbawa po doon. Na talagang hindi nila pinahintulutan na kumain, uminom sila po. Kundi pinili nila yung marararapat. Yan mga kapatid. Kaya makita natin po, we have instance of the triumph of principle over temptation in the experience of Daniel po and his companions po to indulge appetite. So sila po yung nagbigay sa atin po ng halimbawa. Yan po. It shows us the true religious principle. Kaya kung wala po itong religious principle po, ni kailanman, hindi po mangyayari ang pagbabago o pagtatagumpay. Kaya kung religious point of view po, yan po, ay mananagumpay po tayo. Why? The Spirit of God will work in us. Kaya young men may triumph over the lust of the flesh and remain true to God's requirements even though it costs them a great sacrifice. Sakripisyo talaga po. Panlasa. Isa-sakripisyo mo talaga po. Alang-alang lamang po sa pagbabago at kaligtasan. Amen. Yan po. It was provided that they should eat of the meat and drink of the wine which came from the king's table. It was provided. Libre lahat po yun. Ay kung siguro sa mga kalalakihan ay tuwang-tuwa. Yan mga kapatid, pero hindi naman nararapat. Kaya sabi po, Daniel did not hesitate. He decided to stand firmly for his integrity. Amen. Kahit alam po niya po na death ang kapalit po nito po. Kapag sinuway. Kamatayan po ang ihahatol ng hari po kapag linabag nila ang batas. Pero, sabi po, makita natin po, he purpose. Talagang dinesisyonan ni Daniel po, na hindi niya sisirain yung katawan po. Alang-alang lang sa pagkain nito at inumin na ito. Yan po. Kaya sabi po, the history of Daniel and his companions has been recorded on the pages of the inspired word for the benefit, kanino po? Of the youth of all succeeding ages. Kaya yung promotion kanina po at pasasalamat ni Sister Joy, mga kapatid, address po sa mga kabataan po. Sapagat kayo ang malalakas pa ang tuhod na dapat kayo ang sumagupa sa sanglibutan ito. Yan po. Kayo ang magtatapos ng gawain sa lupa pong ito. Kaya sabi po, the lesson here presented is one which we would do well to ponder. Kaya yung leksyon, dapat na unawain po natin po ang nais ng Diyos po rito po. The rising generation are surrounded with allurements calculated to tempt the appetite, especially in our large cities. Every form of indulgence is made easy and inviting. Tunay. Yan po, tunay talaga po ito. Nakakahikayat. Punta kayo sa mga cities po. Mga stimulating drink. Lalakad ka pa lamang po dun, maamoy mo na yung mga pagkain. Ay, oo. Ay, Sarap grabe naman. talaga po. Gugutomin ka pa naman. Boy, Yan po. sa baryo, bayan, syudad, lumakad gilid ko. Dalat ang linya. Opo. Kung alanganin ka dyan sa... Kahit sa sulok na po ng baryo po, meron na. Mura pa naman yung piniritong manok ngayon. Opo. Ano yan? Ay, sa totoo lamang po. Gulat, lahat yan. Wala Eto, nga- maganda po ito po. Natuwa ko dun sa bank deposit po dito po. Nun po. Kasi po, yung bank deposit po nila ay dun sa langit. Yan po, hindi pala dito sa lupa. Those who like Daniel refuse to defile themselves. Yan po. Kung maging katulad tayo ni Daniel po, na tumanggi doon sa in-offer ng hari, will reap the reward of their temporary lives. Yan po. Mayroon palang gantimpala po sa mapagpigil na kinagawian. Yan po. Kaya pag marunong kang tumanggi, yan po sa mga nakakasira, gagantimpalaan ka Amen. ng Panginoon. With their greater physical stamina and increased power of endurance, they have a bank deposit. Mayroon ka na palang bank deposit po. Kaya naalala ko tuloy po kapag inalagaan mo itong tiyan mo ng for the first 50 years, aalagaan ka rin niya for the next 50 years. Yan po. Maabot mo ang 100, dahil ko, matatanggap po yung 100,000 sa gobyerno. Yan po. They have a bank deposit upon which to draw in case of emergency. Maraming mga reformador to, taas yung babangkrap ang gobyerno niya. Para makita nilang katotohanan po. Uncle Boy, Yan Uncle po. Boy, mababankrupt ang gobyerno kung lahat sana ng Adventist. Yes. Kasi imagine mo ilang milyon na ang Adventist ngayon. Kung 22 sana million. sumunod, And that will be the light. Liwanag sa sanglibutan Kung yan. edad natin ay 100,000, Yes po. mababankrupt talaga. Yes po. Ayan naman talaga po ang nais ng Diyos po para makilala ng sanglibutan na may Diyos na makapangyarihan sa lahat.
At ang yan ay ang Diyos ni Daniel. Yung bang Amen. Diyos din natin? Kaya hinikayat kasi Bruso Lolo eh. Lolo eh. Yes po. Hinikayat talaga siya eh. Kaya sabi po rito po, Totoo. good. Siyempre, ang Diyos niya. Like men of the present day. So si Melsar po yung pinagkatiwalaan po roon po. Thought, ano pong iniisip po niya po kapag gulay lang pagkain po? Anong iniisip po ng karamihan po pag gulay lang? Ganito na. Maging sitaw ka lang. Mahina raw. Sitaw. Kaya totoo po yan kasi sinabi sa amin po doon sa Santa Maria po, kaya pala kayo payat. Kasi ang kinakain niyo yung mga sitaw. Mga sitaw. Ay biglang tumunog po yung baboy po doon sa kulungan po. Kasi nagsiservice kami ng patay po. Kaya nung sinabi ko, what you eat is what you are. Kaya pala nag-react po. Kaya pala kayo mga payat. Kaya biglang sumigaw yung ano ng baboy. Kaya kasi kakatayin nila sa madaling araw. Yan po yun. Kaya makita po natin, what you eat talaga po is what you are. Yan po. While the luxurious food from the king's table would make them ruddy and beautiful and would promote physical and mental activity. So tandaan po natin po, akala nila makapanghihina kapag gulay ang pagkain. Hindi nila alam na ang endurance, yan po, ito ay madidevelop po. Yan mga kapatid. Kaya po, makita natin po na nag-request po si na Daniel ng pagkain na dapat nilang kainin po. Kaya makita natin po yung principle po ni Daniel po. God's approval, dearer than life. Kaya ang approval lamang ng Diyos po ang mas higit sa Kanya po kaysa yung buhay. So ganyan po dapat pala po ang desisyon po ng bawat isa sa atin. Sa mamatay, sa mabuhay, sundin ko ang kalooban. Amen. Yan po. Daniel might have found a plausible excuse to depart from his strictly temperate habits, but the approval of God was dearer to you than the favor of the most powerful earthly potentate, dearer even than life itself. So makita natin si Kristo po, ibinuwis niya ang buhay niya alang-alang sa kaligtasan po natin. Sa ganito pong paraan po, mga kapatid, kahit nakasalalay ang buhay po natin, huwag lang tayong magkasala. Yan po. Kaya sabi po rito po, Edenic diet, ito na po, babalik tayo sa Edenic diet. Every tree in which the fruit of the tree yielding seed. Dito po tayo, pinapabalik ng Panginoon. And to maintain perfect health, we need to go back to the Edenic diet. Take note po. To maintain perfect health, we need to go back to the Edenic diet. Eve didn't have a stove, or an oven, or microwave to spoil her food. So, ibig sabihin po, ang pagkain ni na Adan at Eva po, hindi niluluto. Yan ang original diet po. Kaya hindi pa tayo nakarating po rito sa stage na ito. Tama, wala pa. Wala pa po. Kaya kailan po natin po aabutin ang bagay na ito. Pag nandun na daw sa langit na naman daw. Yan mga kapatid. Kaya tandaan po natin po, Baka sa Jacob's trouble na, Tatay Boy. possible po. Mapipilitan na po ang tao doon. Yan po, na talagang kung ano. Kaya yung mga ano po dyan po, Kaya yung lason niya, Pero maraming tingin. yung niluluto pa rin naman yung Israelites yung binibigay na pagkain ng anghel. yes po. Kaya stages po. Pero yung lutuan kasi nila, malayo na sa lutuan natin ngayon. Kaya ito po. Kaya dugtungan po natin po. Sige na. Ito po, by precept and example, make it plain that the food which God gave Adam in his sinless state is the best for man's use as he seeks to regain that sinless state. Ulitin po natin po sa Tagalog. Sa halimbawa, by precept and example, sa pamamagitan ng buhay at halimbawa, gawin nating malinaw po ng pagkain na ibinigay ng Diyos kay Adan sa kanilang walang kasalanang kalalagayan, ito yung the best for man's use as he seeks. Habang hinahanap po nila na gusto nilang makamtan ang sinless state, walang kasalanang kalalagayan. Yan po. Yung pagkain ni na Adan at Eva po. And God has given us the fruits and grains of the earth for food, that we might have unfevered blood, calm nerves, and clear minds. Take note po, gusto ba natin daw po magkaroon ng kalmadong nerves? Yan po, unfevered blood, hindi napalagnat na dugo, at malinaw na isipan, yan po. Yung ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva po ng una po. Fruits and grains. Kung tutusin po ang gulay po, kapag may sakit lamang po. Yan po.
Kaya dinagdag po nung nagkasala ang tao po. May sakit na. Yun po, may sakit na. Yan po. Kaya again and again, ito po, I have been shown that God is trying to lead us back step by step to His original design. That man should subsist upon the natural products of the earth. So ito po yun. Step by step po. Hinahatid tayo ng Diyos po na bumalik sa original design niya. That we should go back to its original design po, na natural products po. At ito pa po, sino pong hindi kabilang po sa naghintay sa Panginoon po? Wala siguro po. Lahat tayo na narito ay naghintay sa pagbabalik ng Panginoon po. And among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to form a part of their diet, and we should ever keep this end in view and endeavor to work steadily towards it. Dapat pala po magsumikap po tayo po. Hindi lamang karne pong tinutukoy po rito po. Lahat ng katulad ng karne po. Mayroong katulad na may dudulot sa katawan po natin na nakakasira. All stimulating. Yan po. At exciting articles of food po. And the diet reform should be progressive. Dapat po, no delay. Dapat ay hakbang ng hakbang po. Kailangan i-educate po natin ang ating mga panlasa, ang ating sarili at ang ibang tao po. Educate po natin patuloy na ine-educate po ang mga tao po. Kaya let the diet reform be progressive. Yan po. Progressive talaga. Progressive talaga po siya. Hindi po biglaan. Yan po. Pero kailangan po na i-redeem po yung time po natin po. Dahil ang panahon po natin ay kakaunti na. Hindi po Kaya, manatili lang. sapagkat po kung anong sakit ng hayop, ito po, kung bakit hindi na safe, ang hindi lamang po karne po, lahat ng galing sa hayop ay hindi na po safe. Dahil po ang sakit ay dumadami at ang sakit po ay naililipat sa tao po. Dugo. Yan po. Kaya sabi po rito po, darating panahon po na lahat ng linikha sa lupa from the animal kingdom po ay mag-groan ng dahil sa sumpa. Sumpa dahil sa mga sakit po. Yan mga kapatid. Kaya tayo ay madadamay sa sumpa. Yan po. So isa-isahin po yung reasons why we need to reform in our diet. Yan po. What we eat is what we are. Siguro talunan ko na lang po. Yan po. For the glory of God, para sa kalalatian ng Diyos, ito yung, kung gusto natin pong buhay, piliin po natin. Kung kamatayan, reject po natin. Yan po. Seek for perfection. Para sa kasakdalan. Yan mga kapatid. At ang sabi po, question of obedience. Pagsunod. At ganun din po, ang penalty ay ibibigay po sa atin po if we are ignorant or we are willing to neglect po dito po. And responsibility for life. Pananagutan po natin pong liwanag na ito po. Yan po. And ang ating pong katawan ay dapat ihandog po natin na walang dungis po. At sabi pa po, ito yung paraan po para ma-discern natin ang good and evil. At lahat po tayo ay tinetest and prove ng Panginoon po. Malaya po tayo yan mga kapatid. Kaya yung pagbabago po mula, ito po yung step by step po, mula sa Babylonian diet, yan po, to the Levitical diet, Leviticus 11 and Deuteronomy 14, yan po, then the vegetarian diet po. Then panghuli, yung translation diet po. So ito na po yun. Totally plant-based na po ito. At wala na po siyang mga stimulants and condiments. Yan mga kapatid. Kaya yung appeal na lamang po dito po. Kasi mamaya po ay yung magiging bunga po. Ay yung 2 meals po nandito pa pala po. Papasok na lang po mamaya po doon po sa kabila po. Ito yung warning and appeal po. Na bagamat po ay bahagi po sa second service, pero ito na po siya mga kapatid. Bilang panghuli po, kasi iba po yung bahagi po mamaya sa pangalawa po. Na konektado rin po rito. Sabi po rito po, in these last days, God's people will be exposed to the very same dangers as were ancient Israel. Those who will not receive the warnings that God gives will fall in the same perils as the ancient Israel and captured of entering into rest through unbelief. Kaya sabi po, ancient Israel suffered calamities on account of
their unsanctified hearts, and unsubmitted wills. Their final rejection as a nation was a result of their own unbelief, self-confidence, impenitence, blindness of mind, and hardness of heart. So makita po natin po, ipinakita na ng Diyos po itong mga bagay na ito sa atin. At ito'y naranasan ng Israel po. At ito'y warning and appeal po sa atin po. In their history, we have a danger signal lifted before us. Tandaan po natin po, history is being repeated. History repeats itself. Kaya tandaan po natin po ang mga bagay na ito. Kaya, meron po kayong gustong ano po? 11:30 po. Tanong ko si Mrs., sabi ko, yung mga sundalo pala ng Israel, 2 meals pala yun. Yes po. Sobra pa yun sa mangunguma. Yes po. Tumil system po ang Israel po. Ano just today? Parang naano lang ako parang na-intrigue ka pa Parang ako. sinasabi ko nga ngayon, sabi ko nga, iba kasi pa yung genes nila nun. Malalakas talaga pa tao na. Why? Hindi mo sindalo ka to. Kasi po ang pagkain po nila na hindi pa refined. Hindi pa processed. Siguro ang naisip ko, Pagkain Brother sa Jong, genes nila, mas kailangan siguro natin ngayon kasi masakitin nga tayo eh. Tanim. Nakabalik pinipilipinis ngayon. Kaya kung bakit po tayo pinapatanim, American na yan. pinapatanim tayo ng sarili nating tanim. Para maiwasan natin ang mga process na pagkain po na may mga chemical. Yes, brother. Di po kasi ang Panginoong sa Kristo ay very passionate din po siya. No? Ang human race naman, ang mga tao, passionate din. Mhm. Ano po bang kaibahan ng passion ni Jesu Kristo, passion ng Okay. sangkatawan? Yes po. Yung damdamin ba or feelings? Tandaan po natin po, bagamat po may tinatawag na propensities and inclinations, yan po ay, iba po kasi yung nasa puso ng Panginoon po, nasa isipan po niya po. Ano nakaset po dito sa isipan niya? Divine mind. Tayo kasi po, human mind. Sinful nature. Pagkain lang yun ang tiling ko. Iniisip po natin ay kailangan kong kumain para mabuhay. Yan mga kapatid. Eh si Kristo po, hindi yun ang kanyang isipan po. Sundin ko ang salita ng aking Ama para ako'y mabuhay. My meat is Yan po. to do the My meat is to do the will of my Father. Yan po. Yun ang ano ng Panginoon po. Yun ang nasa isipan niya po. Ay ang tao po, anong isipan ng tao po? Ako'y kakain para ako'y mabuhay. Yan po. So yun po ang pagkakaiba po. Malaking pagkakaiba. Kung bakit po kailangan po magkaroon ng pagbabago. Let this mind be in you, which is in Christ Jesus. Kaya ang isipan ni Kristo dapat ito yung mapa sa isipan po natin. Kaya sabi ko lang, kailangan natin ng head transplant po. Palitan ang utak po natin ng utak ni Kristo. Para mangyari ito po. Yes po. Yan po. Kailangan po talaga po. At paano mangyari po? Diet ang number 1 po. Ang unang step po is baguhin ang laman ng lamesa po. Para mabago ang isipan po natin. Why? Dito magsisimula po ang pagbabago. I-digest niya po dito po, i-assimilate niya hanggang sa ipunta niya sa utak po. Eh kung papasukin mo pa rin po yung lalabo ng isipan ay wala po. Kailangan niyo magpapalinaw ng isipan po. And that is the original diet. Amen. Kaya kailangan po, tapos yung 2 meal system po, i-emphasize po natin po na talaga pong kailangan po, hindi po ipinipilit pero kailangan talaga pong gawin kung nais po natin. Kaya Brother Boy, Yan po. kaya nga gano'n talaga yung aralin talaga. Aralin kasi Totoo yan po. basta ka magtuwid ng tumis, hindi mo nga Hindi naiintindihan. naintindihan. Opo, yun ang naging Gaya-gaya. maging paliksaan ang nangyari, wag bawal yun. Kaya kung bakit Aralin po talaga. kailangan maunawaan Opo, po. unawaan po. Maunawaan Yes po ang po. prinsipyo ng galing sa Amen Diyos po. para maitanim dito at Yes. dito po. At tiyak po yan, kikilos yan sa buhay po natin. Iikot na po yan. Magsisirculate sa buhay. At saka si Kristo na rin, magmando. Siyempre, kaya Brother Boy, bakit huling mensahe ng Diyos bago makasalakit, bukid ng tirahan eh. Di ba? Yun ang point kasi turuan tayo magtanim ng pagkain natin. Kasi hindi ka gusto mag-health reform, ilok ang tanim makain, ano-ano na yun ito. Kaya kung ibalance bakit talaga po, kung bakit po tayo pinapaalis sa Yes syudad. po. Panahon na po para umalis Amen sa po. syudad. Yan po. At magtanim sa kabundukan. Yes po. Hindi po idol sa kabundukan po, hindi maging idol. Alam mo, Kulang pang panahon, kulang pang katawan po. kulang.
kapag nasa kabundukan. Pero makita magiging sagana po tayo. Yes, gana. Sapagat ang nasa country living po, kapag may sarili kang lupa, buti na lang may mga sarili po. Pero pag may sarili ka daw po, ikaw ay hari at reyna. Yan po. Yung ka lang. Bakit hari at reyna po? Yun ang ibinigay kay Adan. Yes. Yan po at kay Eva po. Kaya kung may sarili kang country living po, hari at reyna ka po talaga po. In reality sa Diyos. Yan po. Sapagat ang mga maliligtas na 144,000 ay kings and priests. Amen. Yan po. Mga hari at pari ng Diyos po. Dito sa atin, Brother Boy, dito, pinihiran na sa atin to kaya dapat baga kung basta marunong magkunto at diba, ng ano, hindi lang kailangan magpigay at ano. Salamat po sa Panginoon po. At nawa po ay nagbigay po ito ng ano po, Amen.